Hi mga katroops, welcome po. Ako po si Katroops Vlog dito sa YouTube channel ko. Meron din po ako sa Facebook, Christopher Ragay Punay, sa aking FB. Ito, gusto ko lang naman na sabihin yung aking sentimento, pananaw. Dito po sa ating political situation po ngayon. Ito po nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte, si Tatay Digong. Ako po'y nababahala. Nababahala ako dahil sa hindi nyo natatanong ko, ako po'y isang graduate ng political science. Bachelor of Science, major in political science po. Bachelor of Arts, major in political science. Babahala po kasi unang-una sana po pag-pray natin yung ating former president na nasa good health condition. Balita ko kulang po kasi yung mga gamot na dapat niyang inumin. Marami po daw kasi yan. Yan po yung napanood ko kagabi kay Bongo dun sa live nila sa Liwasang Bonifacio. Ako pinababahala talaga sa sitwasyon ng ating politika ngayon. Sa palagay ko, bilang ako isang graduate ng political science, siguro masasabi ko na meron pong na-violate sa kanyang rights as a Filipino citizens. Nawalan po siya ng karapatan sa korte natin dito. Napaka-importante po na dapat sa aking pananaw, ito yung opinion ko lamang. Ang dami naman dyan mga legal expert, pero ito opinion ko po. Na dapat po, dito siya nilitis. Kung may kasalanan man siya, dito siya nilitis. Dahil yung korte po natin ay gumagana naman po. Nakakapag-file ka ng inyong complaint sa korte at ang korte naman po natin ay nagagampanan naman po niyan trabaho. Natanggap niya yung mga complaint, yung mga demanda. May litis naman po na nangyayari. Nakakapagtaka, bakit kailangan pang doong litisin kung dito siya nagkasala? Kasi ang alam ko, ang ICC parang isang last resort na. Kumbaga, sa isang bansa, kung hindi gumagana ang isang hukuman, o wala na talaga, o nagiging bias na, ay sa palagay ko, doon pa lang sila pwedeng makialam. Kasi yung soberenya po yung pinag-uusapan dito eh. Kung ganun po kasi ang mangyari sa atin, so isang ordinaryong citizens ay pwede nang hatakin papunta ng ICC. Meron lang magpapay ng complaint doon, ay hatakin na ng ICC, ibibigay na ng ating gobyerno. Masakit man pong isipin, pero sana po matapos na itong gulo na to. Hindi po kasi matatahimik yung bayan natin pag ganitong puro politika. Hindi tayo unlet. Sana po mga katroops, pagdasal po natin si Tatay Digong. Matanda na po siya, 80 na po. 80 na po siya. Sabi nga daw po, halos hindi niya na nga masuot yung medyas niya. Pagpunta doon, wala naman siyang tsinelas. Ilang pirasong damit lang yung dala niya. Di natin alam yung kalagayan niya sa loob, kung anong ginagawa sa kanya. Nananawagan ako sa mga politiko dyan. Mga natulungan ni Digong, napakalaki naman po yung nagawa niya sa bansa natin. Maraming infrastructure, mga kalsada, mga ospital na pinagawa niya, mga airport,
Yung mga tulong niya, yung sa health. Isinulong niya pa yung sa health natin eh. Bali po, gawan ko na lang po ito ng part 2. May booking na po ako eh. So hanggang sa muli po mga katroops, ako'y nagpapasalamat po sa inyo sa inyong suporta, sa nag-subscribe dyan sa akin channel. Maraming salamat po. Sana po hindi kayo magsawa. Yan lang po kasi ako upload ulit kasi masyado pong busy ngayon. Pero pipilitin ko po na araw-araw may ma-upload po ako. Maraming pong salamat. Sana umabot tayo ng 1,000K. Thank you po.